Ayan, magandang umaga po Pilipinas, buong mundo, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Pasensya po, madilim po yung camera ko, hindi ko po alam paano mag-adjust pa nito. Pero sa ngayon po, ang ating pong tatalakay ay tungkol po dito kay George Garcia, ang commissioner ng COMELEC. Whatever, kung ano po ang nangyayari po sa election ng Mayo 12, 2025, ay ang tanong ko po sa inyo, magtitiwala pa ba tayo sa mga susunod na election? Lalong-lalo na dito ay dinidebate ang barangay SK elections kung matutuloy o hindi. Kung matutuloy man, it's a different, same, same pa rin ho mangyayari, nga may dayaan pa rin po till nga nakaupo pa rin itong si George Garcia. So ang kahit palitan pa yan si George Garcia, same thing pa rin ho, mayroon pa rin dayaan hanggat nandyan si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Walang pagbabago. Ang magbabago lang po dito, ang suggestions ko sa ating COMELEC ay sa ating gobyerno, kasi may karapatan din naman talaga ang Supreme Court nga ito'y tanggalin na po itong COMELEC at palitan po ng panibagong pangalan, dahil gasgas na po ito. Even sa mga bata, pag narinig nila ang COMELEC ay talagang ang sinasabi ay mandaraya. Hindi po sa natalo ang aming kandidato, hindi lang po dito sa Calamba City, Laguna ang nangyari. Buong lalawigan o lungsod ng Pilipinas po talagang naghihimutok, galit na galit sa pandaraya noong May 12, 2025 election. So ang maganda ho talaga dito ay dapat itong si George Garcia ay dapat nang masibak bilang commissioner ng COMELEC. Kasi po talagang nanggagalaiti po sa galit ang mga dapat hinding nakaupong mga senator, ay basta-basta na lang paano nila pinaupo itong si Lito Lapid, ever since wala naman itong nagagawa sa pagkasenador. Talagang ang buong mundo ay ibinoto ang PDP laban, pero ano ang nangyari? Manipulated pa rin ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos at ni George Garcia. So ang tanong ko po sa inyo, ano po ang dapat nating gawin para mawala itong mga dayaan? Ang naiisip ko ay tanggalin na po itong mga machine ito. Balik na po tayo sa manual, kahit gaano katagal magbilang. Pero mas panigurado po tayo sa bilang ng manual kaysa machine. So balik na po tayo sa manual. Wala na po yung mga machine na yan. Yan po ay pangpaubos laang ng pondo ng ating gobyerno. Tanggalin na po yung machine na yan, yung mirror machine na yan, tanggalin na po yan. Dapat ngayong 2028 ay wag na mag-machine. Mag-manual na lang po tayo. Wala na pong machine para panigurado po, mababantayan po ng ating mga watchers. At yung mga watchers nga napili po, bakit po ako'y nagtataka, mga watchers po ngayon ay usually ay mga bata. Bakit mga bata ang pinagkukuha na mga watchers? Nga ang mga bata ay hindi naman po talaga yan sa politika. Ang sa kanila ay yung bayad lang. 1.5 ba ang watchers? So hindi na po kailangan ng mga ganyang watchers. Dapat po talaga ang watchers po talaga may alam at may tapang para ipagtanggol
ang mga kanyang mga dinadalang kandidato. So, yan po, yun lang po ang aking dahil hindi pa ho tayo nakakapag-live dito sa ating bagong YouTube channel nga Dan the Defender. So, ako po'y humihingi sa aking mga followers ng Facebook ng Sumbungan Channel naway sana po'y huwag niya naman pong kalimutan ang Dan the Defender dito sa YouTube ko. Sa aking mga followers sa Sumbungan Channel nga 2,300 ay sana po yung 2,300 po na yan ay inyo pong matulungan ang aking YouTube channel nga Dan the Defender. So maraming salamat po at sa mga OFW nating mga mahal nating mga hero, ating mga bayani nga malaking tulong ang kanilang mga remittances dahil dito po kumikita ang ating gobyerno at yan po ay binubulsa lang po ng ating gobyerno lahat ng mga remittances na yan. Siyempre meron pong mga percentage po yan, di ba? So kaya sinasabing bayani ang ating mga OFW pero anong ginagawa nila? Binubulsa lang ng ating pamahalaan. So hanggang dito na lang po si Dan the Defender. Naway sana po matulungan niyo po ulit, no? As Sumbungan Channel po sa Facebook at dito po sa YouTube ay Dan the Defender. So hanggang dito na lang po muli. May God bless Calamba City, Laguna. May God bless the Philippines.